araw sa inyo nga lahat guys. Lusod sa inyo nga, lalo na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliw Kasabong TV. Kaya nagbigay naman ko og konting tips sa inyo sa aking kalaman para sa mga baguhan pa lang tungkol sa pagpalahi ko ng manok, sa pagprocess ko sa iba-ibang mga uri sa linyada sa isa ka manok. Kasabong ipakilala ko muna ito sa inyo bago ko ito siya ang hinawakan ko ngayon. Ito siya 4 months na. Ito siya yung linyada lang din sa Boston sweater. Ito siya sakto sa sukat, sa paa, maganda ang hipos pangatawan nito, dikit ang sipit-sipitan. Sa pagpapalahi palalaki ng manok, lalong lalo na panahon na tayo ngayon sa tag-ulan, minsan lang natin hawakan. Kahit ano kabait ang ating alagang manok, kung hindi natin madalas na hawak-hawakan, kung minsan galit sa atin yan, lalong lalo na mabibitin natin sa ibinibigay nating pagkain. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nating tipirin. Tulad noong habagat, may sunod-sunod ang bagyo, tuloy-tuloy ang buhos sa ulan araw-araw, walang tigil. Ang ating mga alagang manok, pag punta natin sa ating manukan sa umaga, nagbibigay lang tayong pagkain, balikan natin hapon, hindi na natin hawak-hawakan dahil sobrang malakas ang ulan, may bagyo pa. Hindi talaga natin maiwasan din na may ilan-ilan na manok na tumapan, na pagtigil sa ulan, naranasan ko rin, hinawakan ko, mayroon ako naging matapang na rin, nanuka-tuka na rin sa akin nga dati nung wala pang tag-ulan, hindi naman nanuka sa akin. Hayaan lang natin yan, huwag lang natin siyang papatulan na tinuka-tuka tayo. Pag hinawakan tayo, titiisin lang natin, magkumbaba lang tayo, magpasinta lang tayo, kasi alaga natin yan. Hindi maganda sa isa ka magmamanok na ang kanyang manok sinasaktan. Yan ang totoo. Pagkatapos, pag may time kayo, may sapat kayo na oras, panahon, himas-himasin nyo na lang yan, ilamisan nyo mismo ng tubig, huwag nyo i-spray, parang aamo uli, maging mabait lang yan sa inyo. Kasi pinagdaanan ko na rin yan sa pag-alaga ng manok. Sa katagal ko na nag-breed ng manok, mula negros, bata pa ako, magmamanok na ako, nag-alaga na ako ng manok, hanggang ngayon na nandito na ako sa Metro Manila nakatira, nagsiglakihan na ang aking mga anak, may sarili ng pamilya, mayroon ng mga anak din, may ako na ako, tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-alaga ng manok. Kaya ang aking mga ginawang content video dito sa aking channel, ibinahagi ko sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagpalahig manok. Nasa linyada sa isa ka manok, mayroong manok na hindi natin laging hawak-hawakan na maging matapang manok talaga sa atin, hindi mawala yan sa isa ka linyada sa isa ka manok. Pero may manok naman din na super bait din, kahit hindi pa natin yan siya na madalas hinawak-hawakan, pero hindi yan manunuka sa atin. Yan totoo. Kasi dito sa pag-alaga ng manok, kung nagpapalahi kasi tayo sa iba-ibang linyada sa manok, lalabas talaga ang iba-ibang panggalit din sa manok. Hindi na natin yan maiwasan. Huwag na tayong magtaka kapag tinawag o process. Kasi may isa din kalinyada talaga sa iska manok na matapang sa tao. Mayroon ding manok na duwag sa tao. Yan ang dalawa lang yan ang kinalabasan sa pagpalahi ng manok. Mayroong manok na mabait, mayroong manok na medyo salbahe, lumalaban sa atin, nanuka-tuka sa atin. Mayroon talaga yan, kasi ang tagal ko na nagpapalahig manok, kaya sa akin nga pinipili ko ang mga mabait. Pero mayroon pa rin na lumalabas na kung hindi ko sila madalas sinawak-hawakan, kapag kinukuha ko, ako na ang tinutuka, kinakalaban ako mismo nag-alaga sa kanila. Yan lang, sana mayroon kayong kunting matutunang aking mga
kapwa mga baguhang nag-alagag manok na pagpasensyahan lang muna natin ang ating mga alagang manok dahil tumapang sila ngayon dahil lang yan sa hindi natin sila naasikaso noong panahon na ang haba ng panahon na tag-ulan. Pag tuloy-tuloy nang gumanda ang panahon, paliguan natin, himasimasan natin, himasimasin natin, babait na uli yan. Yan lang, thank you ulit po. Bukas ulit, bantag paliwanag sa inyo. Thank you.